Psalms 145 verse 1 to 7. I'll exalt you, my God, the King. I'll praise your name forever and ever. Every day I will praise your and extol your name forever and ever. Great is the Lord, most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. They tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. They celebrate your abundance, goodness, and joyful sing of your righteousness. Psalm 150. Praise the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in his mighty heavens. Praise him for his acts of power. Praise him for his surpassing greatness. Praise him with the sounding of the trumpet. Praise him with the harp and lyre. Praise him with tambourine and dancing. Praise him with the strings and flute. Praise him with the clash of cymbals. Praise him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Father, we bless you, Lord God. We praise and we worship your name today, Lord. For you deserve all the glory, all the praises, Lord God. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to seek your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you.
my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release.
glorious The universe is at your feet, gives you praise evermore. The stars will light the sky for you, and always God be praised. And we sing, the Lord is on high, the Lord is on high, and I adore you, I adore you, and there's none that compares.
kapatid, ang ating pong ipagpe-pray ay ang God's will so we can start our church service in the sanctuary. Pray for manpower. Pray for things needed in our new normal worship service. Observe social distancing and other protocols. Pero bago po ang lahat, tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos na matatagpuan sa Psalms 23 verses 1 and 2. Sabi po dito, "Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay ako sa tahimik na batisan." Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila at banal, Ama naming nasa langit, siyang may gawa ng langit at ng lupa. Marami pong salamat, O Lord God. Tunay na walang makakapantay sa iyo, O Lord. Maraming salamat, Lord God, sa walang sawang pagmamahal mo sa amin. Kahit, Lord, na hindi po kami karapat-dapat, ay patuloy mo kaming minamahal. Patuloy mo kaming iniingatan at binibigyan ng mga pagpapala. Salamat, Lord, sa iyong habag at biyaya. Lord, patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan at pagkukulang. Linisin mo po, Lord God, ang aming mga puso upang sa gayoy malaya po kaming makalapit sa iyong trono. Lord, muli po kaming humihingi ng iyong gabay at patnubay upang makapag-start na po kami ng aming church service ng face-to-face. We miss all this, Lord God, at ikaw lamang po ang siyang makapagbigay ng leading as to when to start our church service. Dalangin po namin, Lord, na humipo po kayo ng mga taong gagamitin para po sa manpower na kakailanganin. Lord, ihanda mo po, Lord God, ang puso ng lahat. At nawa po, Lord, makasunod po sila ng walang pag-alinlangan. Dalangin din po namin, Lord God, ang iyong provision sa lahat ng mga bagay na kakailanganin para sa new normal worship service, tulad po ng foot bath, device for temperature at iba pa. Nawa po ang bawat isa ay makapag-observe ng social distancing at makasunod sa iba pang health protocols na impose ng ating government at DOH. Lord, ang lahat po ng ito ay pinagkakatiwala po namin sa inyo, O Lord. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Dadako na po tayo sa tithes and offering. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew 6, verse 33. Ang sabi po dito, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us." Amen. Praise God. Kumusta po kayo mga kapatid? Sa oras na ito, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen po. Dahil po sa umagang ito, tayo po ay may kalakasan sa pagising natin sa umaga. Meron tayong kagalakan, meron tayong ngiti sa ating mga labi, at meron po tayong kapayapaan. Amen po. Alam niyo po mga kapatid, sa mga panahon na ito, marami po ang mga taong hindi po nakakangiti. Dahil po, napakarami ang nawalan ng trabaho, napakaraming bumagsak ang negosyo, pero tayo pong mga anak ng Diyos, hindi po tayo nangangamba, hindi po tayo natatakot. Pero syempre, bilang tao pa rin naman tayo, doon pa rin yung minsan na nakakapag-isip tayo, pero saglit lang po yun. Kasi tayo po, lagi po natin pinangahawakan ang mga pangako sa atin ng Diyos. Amen po. Dahil ang ating Panginoong Diyos na buhay ay tapat. At sapat po ang kanyang mga biyaya. Kaya tayo po ay dadako sa panalangin na magkaroon po tayo ng pusong mapagbigay. Maging grateful titles po tayo. Kasi ano po yung dapat nating ibalik sa ating Panginoon? Hindi po ba dapat
natin yung obligasyon natin bilang mga anak na. At hindi na po tayo mga baby Christian na sa mga oras na to, hindi po natin maintindihan kung ano po yung pinare-remind ni Lord sa bawat isa sa atin. Hindi ko na po yun iisa-isahin, pero alam po natin yung obligasyon natin bilang mga mananampalataya at bilang anak ng Diyos. Amen po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa ulang nito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat po ng mga biyaya na ipinagkaloob niyo po sa amin. Hindi lang po, Panginoon, sa material na bagay, kundi, Lord, sa kapayapaan, kagalakan, Panginoon, at kalakasan ng aming mga katawan. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa aming mga kapatid na patuloy mo pong pinagkalooban ng maayos na pangangatawan. Lord, salamat, Panginoon, sa mga kagalingan ng bawat isa. Tunay, Panginoon, natapat ka sa iyong mga lingkod. Hindi mo kami iniwan, ni pinabayaan man. Lord, marapat lamang, Panginoon, na ibalik po namin sa inyo ang inyong lahat ng inyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Una-una po, yung obligasyon namin bilang mga mananampalataya. Salamat, Panginoon, bilang mga anak mo, Panginoon. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Salamat po, Panginoon, sa pag-remind mo po sa amin, especially, Panginoon, sa tithes and offering. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Dakila ka, O God, sa aming buhay. Lord, muli, binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila. Ito po ang aming sa aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless po. So sa ating pag-uumpisa ng taon sa pag-aaral natin ng ating salita, marapat lamang na pag-usapan natin yung itinuturo sa Bible about the beginning of everything. Genesis chapter 1 verses 1 and following. Basahin ko sa inyo. In the beginning, when God created the heavens and the earth was formless and void, and darkness covered the face of the deep, while the Spirit of God swept over the face of the waters. Hintuin muna natin yan. To begin with, 2021, pag-usapan natin itong scripture kung saan dito nag-umpisa ang lahat. Ang sabi, ang mundo nang likhain ng Panginoon nung nag-umpisa ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ito'y nag-umpisa sa kawalan. At sinasabi ng marami, anong klaseng mundo itong ating hinaharap? Anong klaseng mundo ang naghihintay sa atin? Saan tayo pwedeng mag-umpisa para maging makabuluhan ang ating mundo? Kasi nung nakaraang taon, talagang 2020 was the worst sa lahat ng taon. Ako, naniniwala ko mula nung nabuhay ako at malamang kung hindi man tayong lahat nakararami sa atin mula nang nabuhay. Itong 2020, nung nakaraang taon, ang pinakamahirap na taon para sa atin. At totoo na maraming mga tao na nag-aalala. Saan ako hahantong itong 2021? Ano ang mangyayari sa buhay ko sa taong ito? Paano akong magkakaroon ng pag-asa na magiging napakamaganda ng buhay ko kung yung nagdaang 2020 I found myself helpless, I found myself empty, void, para bang walang magandang nangyari sa aking buhay. Actually, sabi nga ng marami, itong 2020, lalo sa mga seniors na katulad namin, sa kalakihan, mula nung March hanggang sa matapos ang taon, confined ang mga seniors, ang mga young people sa bahay. At a lot of us at a lot of people nung nagdaang taon ay naging biktima ng talagang depression, nagsuffer sa unexplainable loneliness, at parang ang description nga ng kanilang sarili, yung buhay nila ay void, empty, walang korte, walang kulay, madumi, madilim. Kaya ngayon, pinapasok ang 2021, parang sabi nila, what will change? Ito na yung mundo na dala-dala ko. Ito na yung mundo na nakilala ko
noong 2020 at ito rin yung mundo kung saan ako mag-uumpisa. A world that is filled with chaos, void, empty, dark. Hindi ba ganito rin ang nilikha ng Panginoon ang mundo? When God created the heavens and the earth, nung mag-umpisa ang buhay sa mundo, in the beginning, basahin natin muli Genesis chapter 1, verses 1 and 2. In the beginning, when God created the heavens and the earth, ang sabi, the earth was formless and void. Ganito rin yung pakiramdam ng maraming tao ngayon. Nag-uumpisa ang 2021 nang galing sa mundo at hinaharap ang mundo na formless. Ang marami sa kanila nawala ng trabaho, nawala ng meaning yung buhay, naging void yung buhay nila. Hindi nila alam kung saan sila mag-uumpisa. They found themselves in the dark. Nakaharap sila sa mundo na madilim, walang pag-asa, na parang nasa malalim sila, nasa pinakamalalim na kalagayan sa kanilang pamumuhay. Ang sabi niya, parang this last year at I have never felt, sabi ng marami, na talagang nasa napakamalalim silang kalagayan. Ang sabi ng marami, they hit rock bottom. Deep, ganito yung mundo. Nung nilikha ng Panginoon, ang mundo nung panahon na yon, there was nothing in it that is desirable sa lahat ng makikita mo. Ang dahil sabi, the earth was formless and void, and darkness covered the face of the deep. Ang mundo nila noon, parang katulad din ang mundo natin ngayon. It was without form and void. Confusion ang bumabalot sa isipan at puso ng mga tao ngayon. Ganon din ng mga panahon na yon bago kumilos ang Panginoon sa mundo. Empty. Diba? Sabi nga ng maraming tao, halos naubos na yung aking bank account. Empty na ako. Wala nang natira sa buhay ko. Yung aking naipon, bago dumating yung pandemic, akala ko, yung naipon ko will be enough to carry me through my retirement, sabi ng mga nag-retire na senior. Ang sabi naman ng ibang mga kabataan, itong naipon ko, akala ko dahil sa naipon na to, sa mga darating na taon, makakabili na ako ng bagong bahay, makakabili na ako ng bagong kotse, makapag-aasawa na ako sa isang magandang celebration, pero hindi. Because of the pandemic, nawala ng trabaho ang marami, na-reduce. Ang sabi nga nila, lalo sa mga millennial, meron silang almost 2 jobs para masustain nila yung kanilang lifestyle of spending, of wanting to have everything, the best of everything. Pero ngayon, ang experience nila ay emptiness. Naubos yung ipon. Nawala yung kanilang inaasahan na dito yung magbibigay sa kanila ng financial, material security. Kaya, nung mundo noon, bago kumilos ang Panginoon, it was shapeless. It was useless. Siyempre naman, ang mundo na void, madilim lang. Anong silbi nun? Anong gamit dito? Walang korte. Kaya ganun din ngayon. With this continuing pandemic, pinapasok na maraming tao ang 2021. Para bang dati makulay yung buhay nila eh. Ngayong 2021, wala na, para bang walang kulay ang buhay. The world is shapeless. I'm entering 2021 shapeless. I'm entering 2021 seeing my life as useless. Na-reduce ako into nothingness. Ang mundo noon without inhabitants, parang katulad din natin mundo ngayon. Without, parang because of the pandemic, ang mga bayan, ang syudad, kung makalabas man ang mga tao, makatravel ang mga tao, magkaroon ng buhay, yung mga dating resort. Ngayon parang a lot of places ay nakinakitaan natin na walang tao. Kasi hindi makapag-travel yung mga tao. Noong mga panahon na yun, ganun din. Without inhabitant, without ornaments. Although, sabi nga ng marami, dahil sa pandemic na to, naging plantitos sa marami, yung mga bahay nila nagkaroon ng ayos. Pero paglabas ng bahay, wala na. Kung makikita ninyo, yung dati, yung mga parks, yung mga gardens, well-lighted, naalagaan yung mga tanim, nadidiligan, itong nakaraang pandemic, wala eh, napabayaan ng lahat, natuyo na ang maraming bagay, without ornament. Makikita mo lang shadow of wrath, drought, mga bagay na wala ka na talagang makikitang maganda. It is an image of something na hindi mo gugustuhin.
Yun ang tingin ng maraming tao ngayong pag-uumpisa ng 2021. Ganon din nung panahon na yun. Dahil nga, formless, void, dark, nababalot ng lahat ng kadiliman na parang walang matungtungan in the deep. Kasi noon, ang paliwanag ng mga theologians noon daw bago kinreate ng Panginoon ang mundo, para bang ang mundo is lumulutang sa limbo, covering the face of the deep, parang may malalim na talagang hindi mo kayang maabot. Parang ganun din maraming tao eh. Pakiramdam nila, nalulunod sila sa kumunoy na hindi nila kayang abutin yung ilalim. Palalim sila ng palalim dahil sa kanilang misery na naranasan sa difficulties na dinanas itong 2020. The earth then is almost reduced into something na walang-wala. Parang katulad ngayon, maraming mga tao, ang sabi nila, ang tingin nila sa buhay nila, reduced into a condition na undesirable. Walang maipagmamalaki. Ang sabi ng marami ngayon, ang pakiramdam nila, they were so humbled, yung mga proud, yung mga arrogant, nawalan sila ng salita. Void, nawalan sila ng boses na maipagmamalaki nila. Again, ito yung mundo ng mga panahon na yun. Para bang mundo ng kadiliman, mundo ng walang order, chaos, sabi nga natin kanina. There's no true beauty. No satisfying fullness. No satisfying fullness to be enjoyed. Or, there's nothing to be desirable. Kaya nga, ngayon, 2021, ang sabi ng maraming tao, ayoko na. Lalo, recently, nitong nakaraan, nagdeklara ang ating gobyerno na tuloy-tuloy yung GCQ hanggang sa kabuuan ng January, at no one knows kung mag-i-extend pa ito hanggang sa first quarter, hanggang daw sa dumating yung bakuna. Walang nakikitang maganda, tumingin sa kanan, sa kaliwa, sa itaas, sa ilalim. Yung panahon na yun, wala kang makita. Para bang ang buong mundo ay umiikot sa isang malalim na limbo. Parang ganun din ang experience ng maraming tao. Kaya nitatanong sila, sabi, marami na nga nagpakamatay. Ayaw na nilang 2020, yung 3 quarters, kasi first quarter lang, January, February. Actually, March nag-umpisa na yung pandemic. Kaya halos the whole 2020 ay isang miserable na taon. Kaya, anong pag-asa ko na wala akong dadalhin sa 2021 na magiging maayos at maganda yung buhay ko. For me, na magkaroon ng pag-asa na yung darating na taon ay magiging maganda. There will be something beautiful. There will be something to be hoped for, to be enjoyed. Wala eh. Ang sabi nga, katulad nung araw, yung darkness ay experience ka ba na talagang pumikit ka na matagal? Alam nyo, maraming mga tao, ito yung dalawa yung takot na maraming tao, yung silence at yung darkness. Kaya maraming mga tao kapag sobrang tahimik, sabi nila nakakabingi itong katahimikan at hindi nila matagalan. Yung ibang tao naman, hindi nila ma-imagine, lalo yung sila'y nakakakita yung experience ng mga blind person sa ating kapaligiran. At ipipikit nila yung mata nila, parang, ano to? Hindi nila maubos maisip na may magandang mangyayari sa akin. Ganun din ang panahon na yun. Kung nabubuhay na tayo ng mga panahon na yun, siguro katulad ng sinasabi mo ngayon, yun din ang sasabihin mo ng panahon na yun eh. Dahil wala kang matuntungan nga. Katulad niyan, alam niyo, maraming mga tao talagang sabi nila, para na akong nakalutang sa kawalan. Yung aking stable footing, nasira na. Yung aking source of security, nawala na. Yung aking view of a stable, secure future, nawala na. Saan pa ako titingin? Wala. Lahat ng ito, baliwala. Sabi na nga nung iba, sana matapos na lang ang mundo. Huwag nang magtuloy itong 2021. Kung magkakaroon ng anumang kaguluhan, mangyari, wala na akong alam niyo, maraming tao, wala nang pakialam eh.
Because of the chaos that they experienced last year, the emptiness that they experienced last year, the sense of nothingness. Sa darating na 2021, wala na pag-asa. Napansin niyo ba itong nakaraan ng Pasko? Talagang dati-dati masaya yung Pasko dito sa amin, sa San Juan, sa Barangay Santa Lucia dati. Kung saan may Kristiyano, doon lang walang banderitas eh. Dahil mga Kristiyano, hindi naman sumusuporta doon sa mga dekorasyon ng fiesta. Kasi December yung fiesta rito. Napakasaya. Maliwanag, well-lighted yung mga kalsada. But this year, talagang kikitaan mo talaga ng lungkot. Dahil sabi nila, what's the point of celebrating? There's no reason for me to celebrate. At itong ganitong negative thinking nila, catastrophizing feeling, nadala nila ngayon pagpasok sa 2021 and they felt so hopeless. So ngayon sa ating pag-aaral, walang pinagkaiba yung pag-uumpisa ng 2021 nung nag-umpisa yung mundo when God started creating the universe. So from a void, an empty, dark, useless, bottomless na sitwasyon ng kapaligiran ng mga panahon na yon, hindi mo ma-determine kung saan ba yung tubig, ang lupa, hindi nila ano ba yung araw, wala pa nun. Walang araw, walang gabi, lahat dark. Kaya lang, something happened. Doon sa chaotic world na yan, doon sa empty world, doon sa dark world na yan, doon sa walang makita kang pwede mong i-appreciate ang mundo, something happened. Something changed. At yung pangit na yon, walang silbing daigdig, naging maganda, nagkaroon ng silbi, nagkaroon ng kabuluhan dahil ang Panginoon ay nangusap. Ang sabi nga sa verse 3, nung madilim, mapagkaganda, basahin natin muli from verse 1 hanggang verse 2. Ang sabi rito, in the beginning, when God created the heaven and the earth was formless and void. Katulad na sitwasyon mo ngayon, pumapasok sa 2021. And darkness covered the face of the deep. Darkness covered the face of everyone na makasalamuha mo sa kalsada. Dahil nadidilima na yung buhay nila sa hopelessness. While the Spirit of God swept over the face of the waters. Pansinin mo, nung panahon na yon, sa madilim, sa chaotic world, sa chaotic na situation, sa empty na situation, nandun ang Espiritu ng Panginoon. Ang sabi ng Scripture, hovering over the whole place. Pero kahit nandun ang Espiritu ng Panginoon, kasama ng ating Panginoon ni Yahweh, kasama ni Kristo, ang banal na Espiritu kumikilos doon, walang nangyayari. Tuloy-tuloy pa lang yung chaos, tuloy-tuloy pa rin yung emptiness, yung dark, hanggang nagsalita ang Panginoon. Verse 3, then God said, dito nagkaroon ng pagbabago. Then God said, let there be light. Verse 3, and there was light. Kaya ang ganda. Mula doon sa madilim na sitwasyon, kalagayan ng mundo noon, nang nangusap ang Panginoon, nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon ng liwanag. Verse 6, again, hindi tumigil ang Panginoon sa paglalagay ng liwanag. Tinanggal niya muna yung dilim para ang lahat ng dapat makita ay makita. Kaya ngayon din sa ating kapanahonan, kapatid, kung nadidiliman ka, kailangan mong maging sensitive sa sasabihin ng Panginoon sa iyo upang ang kadiliman na iyong hinaharap, ang kadiliman kung saan ka naroroon, ay mapalitan ng liwanag. Again, and God said, nangusap pa rin ang Panginoon, let there be a dome in the midst of the waters and let it separate the waters from the waters. So nagkaroon ng order from a chaotic condition, from a void condition, from a dark condition. Unang nagsalita ang Panginoon, nagkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng tubig doon sa dry and arid and lugar na talagang matutuyo ka. Nagkaroon ng tubig to give refreshment, kaginhawahan. Verse 9, and God said, let the waters under the sky be gathered together into one place, and let the dry land appear. And it was so. Ito kagandahan eh.
When God said, nangyari. Then God said, and it was so. Magkaliwanag, magkatubig, maghiwalay ang tubig sa lupa at tubig sa langit. Nangyari. Verse 11, then God said, let the earth put forth vegetation, plants yielding seeds, and fruit trees of every kind on earth that bears fruit with seed in it. And it was so. So, hindi lamang sinigurado ng Panginoon na mula sa madilim na kondisyon, magkaroon ng liwanag, mula sa arid, tuyo, dry na place, magkaroon ng tubig, at yung lupa ay lumitaw. Sa paglitaw ng lupa, nangusap ang Panginoon at nagkaroon ng halaman na magbibigay ng sustansya sa bawat tao na ilalagay doon. And God said, again, let there be light in the dome of the sky, verse 14. Kasi yung light na unang sinabi niya, magliwanag lang. Pero itong verse 14, and God said, let there be lights, meaning talagang yung light doon, hindi lang basta simpleng liwanag, pero ngayon yung light na pinangusap ng Panginoon ay yung may functional light. May silbing liwanag na magiging pagpapala. Kasi ano yung silbi ng liwanag lang? Pero yung liwanag na yan ay makikita mo ngayon dilim. Pero sa verse 14, and God said, let there be lights in the dome of the sky to separate the day from night. So nilagyan na niya ng boundaries. May araw at may gabi, upang ang tao ay may araw ng kapahingan. Kasi nun, pagod lang eh. Kung may tao na nun, wala pang tao nun sa mga panahong ito. Pero kung may tao na, palagi mo, imaginein mo. Hindi mo alam kung kailan ng araw ang gabi, galaw ka lang ng galaw. So, in preparation for the coming of man, that He will create towards the end of His work of creation, sinigurado ng Panginoon na pagdating ng tao dyan, may pagkain siya, meron siyang separation yung day and night, may liwanag na gagabay sa kanya, at sariwa yung kanyang kalalagyan. Basahin ito ulit, let there be lights in the dome of the sky to separate the day from the night, and let there be for signs and for seasons and for days and years, and let them be lights in the dome of the sky to give light upon the earth. Again, and it was so. Nangyari. Nang nagsalita ang Panginoon, nangyari. God made two great lights. The greater light to rule the day, ito yung araw, and the lesser light to rule the night. The stars, the moon, ito yung nagpapaliwanag. So God, in this chaotic situation, nang pumasok ang Panginoon at nagsalita siya, nagkaroon ng order, nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng separation ng araw at gabi, nagkaroon ng pagkakataon na umihip ang hangin, at yung hangin na yan ang magbibigay ng pagkakataon ng buhay. Alam mo, sabi nga ng mga nag-aaral, kasama sa bakit nilikha ng Panginoon na nagkaroon ng hangin? Kasi yung hangin, ito yung, alam niyo, yung wind, yung atmosphere, yung air. Ito yung, dito dumadaan yung ating mga air signal, dito yung communication, for lighting fires, maraming bagay. Kinukumpleto ng Panginoon na kailangan. Tapos verse 20, and God said, let the waters bring forth swarms of living creatures. So, pinaghiwalay niya, may tubig sa kalangitan, ito nga kung saan nga nagkakaroon ng ulan, nagkakaroon ng sky, nagkakaroon ng clouds, nagiging sariwa ang kapaligiran natin, atmosphere, at yung ibaba, yung tubig sa ibaba, nagkaroon ng mga hayop na gumagalaw, at ito yung mga isda na maging ngayon, nagiging source ng pagkain ng lahat ng tao. And God said, let the waters bring forth swarms of living creatures. At sa langit, let birds fly over the earth across the dome of the sky. So God created the great sea creatures doon sa karagatan na puno nga ng lahat, ang sky, ang sea, at maging yung lupa ay nagkaroon ng mga gumagalang mga hayop. Verse 24, and God said, let the earth bring forth living creatures of every kind. Ito na yon. Nagkaroon na ngayon ng lupa, nagkaroon na ngayon ng mga damo, nagkaroon na ng mga vegetation, at pwede na niyang lagyan ng mga hayop. Kung saan itong mga hayop na ito, may makakain silang mga damo, vegetation, mga dahon na namumu, na idinudulot ng mga puno, ng mga halaman na kanyang nilikha. And God said,
Let the earth bring forth living creatures of every kind, cattle and creeping things, and wild animals of the earth of every kind. Again, and it was so. Pag nagsalita ang Panginoon, may nangyayari. Then God said, verse 26, dito na pumasok. Nung kumpleto na ang lahat, inayos na niya yung nag-umpisa ang mundo na magulo in chaos, dark, void, empty, ugly, walang silbi, pero dahil nilagyan niya ng order, nilagyan niya ng lahat ng kakailanganin ng kanyang lilikhaing tao upang mabuhay na komportable at maginhabang tao, nilikha ng Panginoon ang tao. Then God said, let us make humankind in our image, according to our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, and over all the wild animals of the earth. So ito na yun. Natapos na. Ang ganda, no? So kung sinasabi mo, kapatid, na natatakot ka na magpatuloy na mabuhay sa 2021 dahil ang 2021 ay nag-umpisa sa sitwasyon na magulo, chaotic, dark, void. Wala kang nakitang may pagkukunan ng pag-asa dahil nawala ang lahat ng pagmumula ng pag-asa mo nung nakaraang taon. Kapatid, ang Diyos na nilikha niya yung mundo mula sa kawalan, naging napakamaganda, naging functional, naging useful, naging habitable. Dahil sa salita ng Panginoon, na nagkaroon ng tao at kabahagi ka at ako na nabuhay sa mundong ito. Dahil sa salita ng Panginoon, naging makabuluhan at naging magandang tirhan ang mundo na ating kinalalagyan. Walang-wala nga nun. Pero from nothing, God created something beautiful and wonderful and complete and functional and useful for you and for me. Ano na ba itong 2021? Ngayon pa nga, pwedeng meron ka, talagang may dahilan ka para mawala ng pag-asa. Pero hindi lang naman buong buhay mo ang empty. Maaring kaya ka nawawalan ng pag-asa ngayon dahil nawalan ka ng trabaho, pero may kamay ka pa na pwede mag-umpisa ng gawain. May utak ka pa na pwede mag-isip pa paano magiging productive. Oo, totoo na nakakatakot pumasok sa bagong taong dito dahil sa nakaraang pangyayari. At kung sasabihin mo, 2020 nga walang nagawa ang gobyerno eh. 2020 wala nga akong nagawa eh. 2020, lahat ng effort ko to make life meaningful and magi akong successful, magi akong mawala dito sa empty state na aking kinalalagan, hindi nangyari. Nothing worked for me. Nothing worked dito sa gobyerno. Lahat ng pinlano, maging ng mga pinakamatatalin ng tao, walang nangyari. Hanggang ngayon nga, sinasabi mo, wala pang ang bakuna na epektibo. At kung may bakuna man, natatakot ang maraming tao dahil sa kulang na kulang yung panahon ng pag-aaral para masabi na itong bakunang ito will really work para maproteksyonan ang mga tao dito sa COVID and to end this pandemic. So, hindi kita kukontrahin, kapatid. Valid yung lahat ng iyong fears. Valid yung lahat ng iyong assumptions. Pero, kung ikaw ay nakatingin lamang sa kakayanan ng mundo, totoo, sa kakayanan mo, sa kakayanan ng tao, talagang walang mangyayari kasi tama ka. Wala nang nagawa yung tao na ma-arrest, mapigil yung pagpapatuloy ng pandemic noong 2020 bagkus nakita natin ang mundo at lahat ng tao mula sa pinakamayamang bansa, pinakamayamang tao hanggang sa pinakaabang tao sumunod na lang sa agos para tayo naging sunod-sunuran sa galaw ng virus eh. Kung sinabi na yung virus ay kumalat, takip agad ng muka, face shield. Kung medyo nawawala-wala, sasaya ka para yung lahat ng tao ay nakatingin doon sa kilos ng virus. At maraming mga matatalino tumigil na sa pag-iisip kung paano. Basta naghintay na nga lang sila ng bakuna. Parang yun na lang ang pag-aasa nila eh. Kapatid, tama ka. Kung ang pag-asa mo ay sa tao, sa siyensya, sa gagawin, wala talaga tayong maaasahan. Katulad nitong nangyari sa chaotic world nung bago umpisa.
Pero, yung Diyos ang nagbago ng panahon na yun eh. Yung Diyos pa rin ang magbabago ngayon. Kung sa Diyos ka titingin at ang Diyos, ang salita ng Diyos ang maghahari at ipapahintulot mo na siya'y mangusap at yung kanyang pangungusap ang iyong pakikinggan, mababago, gaganda ang buhay ng mundo. May pag-aasa ang 2021. Dahil kung paano pinaganda ng Diyos, inayos yung chaotic world noon, bakit hindi niya ayusin ang chaotic world natin ngayon? Kung binilagyan niya ng liwanag yung nagdidilim na mundo noon, paano hindi niya malalagyan ng liwanag ang mundo mong madilim? After all, nandito na yung liwanag ng buhay. Si Kristo, na sa gitna ng pangyayari na natiling kasama mo at kasama ko. Kung sasabihin mo, walang kabuluhan ang buhay mo, tama. Dahil wala naman talagang kabuluhan ang buhay natin. The meaning of our life is dependent on our relationship with God. Noong mga panahon na yon, kung hindi nakialam ang Diyos at hindi siya nangusap, mananatiling void and empty and dark and chaotic. Ganon din ngayon. Kung ang Panginoon ay hindi mo pahihintulot na mangusap sa iyong sitwasyon at maghahari ang salita ng Panginoon sa buhay mo, mananatili ka in chaos. Mananatili ka in distress, mananatili ka sa problematic, hopeless condition dahil wala kang maaasahan maliban sa ang salita ng Diyos ay mangusap at maging totoo sa buhay mo kung paano ang salita ng Diyos ay naging totoo nung binago niya yung mundo at pinaganda, kinreate ang mundo. So, napakahalaga ng salita ng Panginoon. So, nangusap ang Panginoon at nagkaroon ng order. Nagkaroon ng kaayusan, nagkaroon ng tao, kinreate nga ng Lord ang garden at inilagay doon si Adam and Eve. Dahil nasusunod ang salita ng Panginoon, kailangan problema. Yung mula sa creation na nabago yung mundo dahil sa salita ng Panginoon, eto ngayon ng tao, nagbigay na naman ang Diyos ng salita sa tao na kung susundin niya, mananatili yung order, mananatili yung ganda ng buhay. Kaya lang ang problema, kapatid. Yung una pa mang dalawang tao na nilikha niya, unang couple na nilikha ng Panginoon, na binigyan niya ng kanyang salita, binilinan niya na ang lahat ng ito ay sa inyo. At inilagay ko pa nga kayo sa Garden of Eden, kung saan kompleto ang lahat ng inyong kailangan. Kahit nahandun yung ahas, alam ng Panginoon na tutoksohin sila, kaya si Adan, bago dumating yung tukso, sinabihan si Adan, huwag ninyong kainin yung fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Binigyan din ng Diyos si Adan at si Eva ng kapangyarihan na maging successful, maging matagumpay laban sa tukso na gagawin ng demonyo sa kanya. Nagsalita ang Panginoon, ito yung gawin ninyo. Kaya lang ang problema sa tao. Dahil in the beginning, when God speaks, when God said something, nangyari. Ang problema ng ang Diyos nagsalita sa tao, hindi sinunod ni Adan at ni Eva. Kaya maayos na sana yung mundo. Ano sumunod na pangyayari? Naging chaotic na naman yung daigdig ng tao. Pinalaya sila ng Panginoon doon sa garden at sa labas ng garden, ikaw, Adan, you'll be living a chaotic life. You'll be living a difficult life. Lahat ng kakainin mo, pagtatrabahuhan mo. Even ikaw, Eve, yung napakagandang experience of childbearing ay magiging difficult for you. Talagang, kaya nga marami pang namamatay dahil sa panganganak at marami ipinanganganak na abnormal na mga bata. Supposed to be, kung nagtuloy-tuloy lang sana na nung nagsalita ang Panginoon na naging maayos ang mundo hanggang kay Adan at kay Eva, pinanatili nila na ang salita ng Panginoon, ang makapangyarihan sa kanilang buhay, ang siyang nasusunod, tuloy-tuloy sana. Sabi nga ng marami scholars, kung sinunod ni Adan at ni Eva yung salita ng Diyos, hanggang sa ngayon buhay sila. Ang buong mundo ay Garden of Eden, hindi nagkaroon ng COVID. Walang pandemic, walang epidemic, walang kahit na anong sakit. Kaya eto ngayon tayo, kapatid. Bakit tayo nabalik sa emptiness? Bakit nabalik ang mundo dito sa threat of annihilation? Bakit nabalik ang mundo sa chaos, sa dark? At bakit nabalik ikaw, kapatid, at ako, tayo, 2020, na muling madilim ang mundo dahil ang tao
hindi nagpatuloy na ipahintulot ang salita ng Diyos na mamuhay sa kanila, na maging kapangyarihan na babago ng buhay nila. Kaya ngayon 2021, ito yung challenge sa atin. Again, kung naayos yung mundo noon dahil sa salita ng Panginoon, at nagulong muli dahil sa pagsuway ng tao ni Adan at Eva sa salita ng Panginoon, ngayon kapatid, may pagbabago, may pagkakataon na naman tayo na maibalik sa maayos, orderly ang mundong ito. Itong 2021 may pag-asa. Kung dito sa 2021, kung papaanong naghari ang salita ng Panginoon nung inayos yung mundo, dapat ngayong 2021, lahat tayo, ikaw at ako, ang salita ng Panginoon ang panatilihin natin sa buhay natin. Dahil ang salita ng Panginoon sa Psalm 33 verse 6 and 9, by the word of the Lord were the heavens made, their starry hosts by the breath of His mouth. For He spoke, and it came to be. He commanded, and it stood firm. Sa Hebrews 11:3, by faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. So ito yun. Dahil sa salita ng Panginoon, naging maayos ang buhay, naging maayos ang mundo. Dapat ganun din 2021, kapatid, ang challenge. Allow God to recreate. Allow God to have His way again in our lives by submitting ourselves to His Word and having His Word to be the power na siyang nangingibabaw sa ating buhay. Yung salita niya na naglilinis sa atin. Kung 2021, kapatid, ang salita ng Panginoon, sabi ng Ephesians 5:25, Christ loved the church. He gave Himself up for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water to the Word, and to present her to Himself as a radiant church. Ang salita ng Panginoon, 2021 can be a beautiful year. Dapat hindi natin katakutan yung chaos dahil ang salita ng Panginoon ang siyang mag-aalis sa iyo sa chaos. Ang salita ng Panginoon ang maglilinis sa iyo at sa atin. Kung pahihintulot lang natin ng salita ng Panginoon ang nangingibabaw sa ating buhay, isipan, damdamin sa lahat ng kilos natin. As believers, we must start 2021 living in the kingdom of God, totally washed clean by the Spirit of God through His Word. Kaya mahalaga, kung nagdaang taon, naubos ang panahon mo sa pag-iisip, pag-aalala, kung ano mangyayari sa buhay mo because of pandemic, itong 2021, devote your time, your energy sa pag-meditate ng salita ng Panginoon at sa pagsisikap na masunod ang salita ng Panginoon. Malinis ka ng salita ng Panginoon. Kapatid, salita lang ng Panginoon ang mag-aalis sa iyo sa madilim na kalagayan. Sa John 15:3, you all already clean. Nang tinanggap mo si Kristo, malinis ka na by the word na ipinangusap sa iyo. Huwag mong panatiliin madumi ka. Kasi nang dumating itong pandemic ng 2020, hindi lamang unbelievers na nasa kadiliman, pati believers nasa kadiliman. Mga believers na nilinis na ng salita ng Panginoon, believers na natubos na ng salita ng Panginoon, natubos si Kristo. Kaya lang, dahil sa dumating na matinding pagsubok at pagdurusa ng 2020, nawala sila doon sa seryosong pag-aalay ng kanilang sarili sa salita ng Panginoon na para bang hindi sila nalinis na ng Diyos. To begin with, kapatid, nasa iyo ang salita ng Panginoon. Dahil 2021, madilim ba ang buhay mo noong 2020? The Word of God is God's light. Ang sabi sa Psalm 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. So, mananatili kang nasa darkness kung wala ang salita ng Diyos sa buhay mo. 2021, allow the Word of God to shine on you, to light your path, to guide you in the right path, sa malinaw na landasin. Sasabi sa Psalm 100 verse 139, the unfolding of your Word gives light. It gives understanding to the simple. Simpleng tao lang tayo. Simple kang mag-isip. Para sasabi mo, hindi ko maintindihan ang nangyayari sa nagdaang 2020. Kaya naguguluhan ako. But with the Word of God residing in your mind, in your heart,
God will give you wisdom to understand. After all, ang sabi ng Panginoon, sino man ang whoever lacks wisdom, come to Him and ask for wisdom, and God will give you the ability to understand what is happening to you. Psalm 19 verse 8, the precepts, the word of the Lord are right, giving joy to the heart. Kung 2020 napuno ka ng lungkot, napuno ka ng misery, napuno ka ng distress, loneliness, depression, allow the word of God to again give you joy. Dahil ito lang ang magbibigay ng saya sa iyo at sa akin. Nakita mo ba yung sarili mo na nagdaang taon hindi naging natuyo, nawala ng bunga? The word of God ay parang binhi na kapag natanim sa puso mo, ito'y lalago, mamumunga. Ang sabi sa Luke 8:11, the seed is the word of God. The seed on good soil stands for those with a noble and good heart who hear the word, retain it, and by persevering, produce crops. Kapatid, kung ang buhay mo nung nagdaang taon hindi naging mabunga, ang salita ng Diyos ang magpapabunga sa buhay mo ngayon. This has been a testimony for a lot of Christians na katulad mo at ng marami who also went through, nagdaan sa 2020 na dumaan sa kahirapan, pero hindi sila nanatiling dry and empty, bagkus namumunga sila dahil ang salita ng Panginoon hindi nila pinahintulot na hindi mamunga sa kanilang buhay. 1 Peter 1:23, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. Kapatid, again, babalikan natin, in the creation, the Word of God ang naging makapangyarihan para maalis ang mundo sa chaotic situation, sa meaningless, empty situation. Ang salita ng Diyos, panatilihin mo sa puso mo, mamumunga ang iyong buhay. Wala kang pagkain. Ang salita ng Panginoon ay pagkain. Matthew 4:4. Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, ang salita ng Panginoon ang magdudulot sa iyo ng pagkain na hindi ka muling magugutom. Sabi mo, sabi ng maraming pilosopo, nilaga ako nga yung pages ng Biblia, lalo ako nagkasakit. Hindi yun ang ibig natin sabihin. Ang salita ng Panginoon, magbibigay sa iyo ng wisdom kung paano kang mabubuhay at magkakaroon ng direksyon, kung paano kang magkakaroon ng pagkakataon muling mabuhay, makabuluhan. Maraming mga tao, dahil sa kanyang pag-meditate ng salita ng Diyos, God is able to guide them and give them wisdom what to do with life, where to invest the money, where to invest their time. Ang salita ng Panginoon, kapag buhay sa iyo, hindi ka magugutom. Dahil ang salita ng Diyos ang gagabay sa iyo sa tamang dapat mong gawin. The Word of God is like a sword. Ang sabi ng Biblia, ikaw ay may laban. Parang nakita mo, nagdaang taon, ikaw ay defeated. Hebrews 4:12. The Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Ephesians 6:17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ito yung pinakamakapangyarihang sandata mo, ang salita ng Diyos. Na inililitaw niya ang na itatago mong motibo ng iyong puso. Ang salita ng Diyos, matalas. At kayang-kaya niyang i-reveal sa iyo ang mga bagay na ikaw mismo itinatago mo sa iyong sarili para sa magiging maayos yung iyong buhay. So the Word of God, ang salita ng Panginoon, ay kailangan natin 2021 para mawala ka doon sa pag-iisip na anong mangyayaring sa buhay sa 2021. May malaking pag-asa. May pag-asa ka. Dahil ang salita ng Panginoon ay nananatiling buhay. Psalm 19 verse 9 and 11, how can a young man keep his way pure? By living according to your word. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So, salita lang ng Diyos
ang iyong kailangan sa 2021. Kapatid, ang tanong natin, how are you now handling this word? Makapangyarihang salita ng Panginoon. Hindi mo maaasahan ang ibang tao. Maging ang sarili mo, inasahan mo noong 2020, wala nangyari. Ang gobyerno, sabi ko sa inyo kanina, para bang lumutang na lang, naging kung saan ang agos ng COVID, nagre-respond, naging reactive ang mundo, ang lahat ng gobyerno sa magiging kilos ng COVID. Kapatid, be proactive by having the Word of God in your mind, in your heart, in your whole being. Then ito lang sa 2021 and beyond ang magbibigay sa iyo ng makabuluhan, matagumpay na buhay that will take you out of the chaotic mindset, doon sa problematic na iniisip mo sa mundong ito, sa kawalan ng pag-asa. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng katatagan sa 2021. Tayo manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat po kami na ipinakita mo sa amin how you can recreate the world. From nothing in Genesis, nung nilikha mo ang mundo, doon sa chaotic, dark, empty, void, useless na kondisyon ng kapaligiran noon, lumikha ka ng isang makabuluhang lugar, ang daigdig, na pag tinirhan ng tao, ay makakasumpong ang tao ng makabuluhang buhay. Nandun ang lahat. Narito ang lahat sa mundo. Nilikha mo ang mundo, Panginoon, mula sa kawalan, at nakita namin, naging makabuluhan ang aming pamumuhay. Subalit dahil sa kagagawan din ng tao, bagamat nilikha mo at nilagyan ng kaayusan ang mundo sa iyong salita, ang tao din na iyong nilikha, sumuway sa iyong salita. Kaya nagbalik muli ang mundo sa chaotic situation na amin ngayon dinaranas at sa ngayon kinatatakutan na harapin at danasin ng maraming tao. Ama, tulungan po ninyo kami. Maliwanag ang salita mo. Maliwanag ang mensahe mo sa amin. That only through your word, only through the power of your word, kami magtatagumpay. After all, Panginoon, Ikaw, Jesus, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, na hindi lamang namin nababasa, kundi aming nararamdaman. Ikaw, Jesucristo, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng iyong sarili, upang kami ay magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Ama, ibinigay mo rin sa amin ang iyong written word, the Bible. Patawarin po ninyo kami kung kami hindi nag-uukol ng quality time, reading and meditating, and seeing to it that what is written in your word ay nagiging standard ng aming pamumuhay. Para ka malugod at sa iyong kaluguran kami iyong pagpapalain. Ama, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang 2021, knowing that you are here, you have never left us, and will never leave us nor forsake us. Dahil narito ang iyong salita, nagabay namin para sa matagumpay na buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan mo, Kristo Jesus. Amen. Ngayon naman po ay dumako tayo sa ating huling panalangin. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, maraming pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong tayo na pinagkaloob sa amin, Lord God, upang kami po ay makapag-aral ng isang salita. Maraming pong salamat sa isang salita, Lord God, na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, Lord God. Thank you, Lord, sa iyong anak na ginamit upang ihayag ang iyong salita, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa yung mga biyaya at pagpapalawan. Maraming salamat sa pagkakaloob mo sa amin, Panginoon, namin pong pangailangan. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy naming sa buhay ay salita. Bigyan mo po kami ng alaman, wisdom, Panginoon, ng knowledge. Patuloy mo kaming pagkalooban ng kalakasan, Panginoon, ng biyaya at pagpapalawan, Lord. At panangan namin, Panginoon, sa lahat po ng mga kapatid na yung pagpalain, O God, kanilang mga pamilya, O Lord, patuloy na dinadalangin namin, Panginoon, na kami po ay yung
pagkalooban, Panginoon, ng mga aming po pangailangan. Maraming po salamat, Lord, sa inyo, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya pagpapala, Lord. Ito po ang aming samang panalangin sa pangalan niyo ako sa Jesus. Amen.